Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, Vice President Sara Duterte resign. Diyos ko po, delikado to. Maitim na balak ng palasyo at kongreso. Protect Vice President Sara Duterte. OMG. Senator Chis Escudero, halata masyado. Nako. Patungkol po rin mga kababayan ng ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan, ito i-share po natin itong naging pahayag ni Senate President Chis Escudero patungkol po sa nangyayari ngayon kay Vice President Sara Duterte. Okay, bigyan po natin ng reaksyon yan maya-maya lang at ito pa. Nako mga kababayan, yung Sergeant at Arms, no? House Sergeant Arms Napoleon Taas nagbigay ng kanyang pahayag patungkol po dito sa nangyari sa Kamara, no? Diyan sa kanilang kulungan. Nako, sumobra daw si Vice President Sara Duterte. Parang lumalabas dito, abusado si Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Napoleon Taas, ang House Sergeant at Arms ng Kamara. Mamaya mga kabayan, bigyan po natin ng reaksyon yan kung gaano ba para sa atin katotoo yung sinasabi ni Sergeant at Arms Napoleon Taas. Okay? At ito pa mga kababayan, bibigyan rin po natin ng opinion at reaksyon itong itong balita po sa News 5 mga kababayan about nga dito sa mga nangyayari. Pero ito binalita po ng News 5 itong pahayag ni Attorney Harry Roque, no? Patungkol po diyan sa nangyaring yan sa kay Vice President Sara at sa kay Yusik Chief of Staff Zulaika Lopez, Attorney Lopez mga kababayan. So nagbigay po ng komento sa Attorney Harry Roque at ibinalita naman po ng News 5. Ang problema lang mga kababayan sa pagbabalita po ng News 5, no? Halata halata po yung kanilang pagbabalita na mayroon pong kinakampihan. Buti sana kung itong News 5 na ito ay isang vlogger, no? Kasi matatanggap pa natin na mayroon siyang pagkabayas sa isang individual, institution, or something, di ba? Pero ito po ay mainstream media. Kayo po dapat ay neutral lang, no? Well, anyway, mga kababayan, depende talaga yan negosyo rin ito Okay? Okay, alright mga kababayan, ito simulan na po natin dito po kay Senator Chis Escudero. Ito pong balita mga kababayan, hinikayat ni Senate President Chis Escudero si Vice President Sara Duterte na humingi ng tulong kung meron siyang pinagdaraanan upang mas magampanan ang kanyang tungkulin. So yan, noon pa man sinasabi nyo neuropsychiatric exam na si Vice President Sara Duterte, di ba? Nung nakarang issue, yan po ang pinupukol ng nitong si Chis Escudero. Anya, nakakabahala daw ang mga biglaang pahayag ni Duterte laban sa administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Sa isang online media conference, dati na ring nagsabi ng mga violenteng komento si Duterte laban kay Marcos. At least nagpapakatotoo lang, di ba? Okay? Ito pa mga kabayan. Sabi pa ni Escudero, si Vice President Sara Duterte should keep in mind that the public official, she has a duty to set an example for the personnel, in the office of Vice President and our fellow Filipinos. Sabi niya po, especially our children, dagdag ni Escudero sa isang pahayag ngayong Sabado.
Yan mga kababayan, kahapon po yan. So, yan, pinagre-resign na, no? Pinagre-resign na po ni ni Escudero, ha? Ito po mga kababayan, no? If Sara Duterte, is struggling, I sincerely hope and seeks is provided with the help she may need. She can regain calm and composure, no? And properly discharge her duties as Vice President. Yan. Pinagre-resign na nga, oh. Properly discharge. Grabe, no? Vice President, pag-resignin nyo. Teka lang. Wala naman siguro, no? Wala naman siguro sa mandato ng isang Senate President ang magpa-resign ng isang Vice President, no? Taong bayan lang po ang pwedeng magpa-resign kay Vice President Sara Duterte kasi taong bayan na naman po ang nagluklok sa kanya dyan. Kaya no one, no? Ni isa sa inyo walang pwede magpa-resign dyan, mga kababayan. Lalo na po itong si Senate President Chis Escudero, no? Yung ating pambansang waiter sa Malacanang. Pinagre-resign ang ating butihing Vice President Sara Duterte. Ano po ang inyong reaction dyan? Comment nyo na lang po mga kababayan. At ito, dito na po tayo sa susunod nating ito. Si Napoleon Taas, mga kababayan, ng Sergeant of Arms ng Kamara. Sabi po sa balita, tahas ang iginiit ni House Sergeant at Arms Napoleon Taas na sumobra daw si Vice President Sara Duterte sa mga ikinilos nito sa loob ng pasilidad ng House of Representatives. Yan. Kaya ba pinatayan nyo ng ilaw at hindi nyo pinasama yung kanyang mga security? Ay, grabe mga kababayan. Tatanungin, ito, basahin ko lang po itong kanyang naging pahayag, mga kababayan. Sabi po ni Napoleon na Taas, House Sergeant at Arms, pinagbigyan po natin pero sumobra. Bawal na po yung ginawa niya na sinabi nyo na beyond certain time, beyond 5 o'clock po, dapat hindi na po nakakapasok ang hindi kamag-anak at hindi detainee mismo. Yan lang ang rason mo dahil hindi ka mag-anak. Alam mo ba, no? Eto lang tatanungin kita. Sa ganyang oras na sinasabi mo, for example, dumating si Representative Chua, dumating si Barbers, dumating si Tambaluslos, at gustong kausapin yung detainee, papapasukin mo pa ba? Siyempre papapasukin mo, mga congressman yan gaga pala Vice President po yan. Ano bang gusto kong i-point out? Hindi naman yan ordinaryong tao Hindi naman yan ordinaryong Pilipino na pumunta lang dyan para kung ano-ano. Para mag-usisa lang. Hindi po. Siya po ang Vice President at Chief of Staff niya yung kinulong ninyo. Hindi pwede. Beyond na daw sa oras, mga kababayan. Alam mo, eto si Napoleon Taas, no? Well, congratulations kasi ginagawa mo yung trabaho mo, no? At nagsisip-sip ka. But sana naisip mo naman na hindi yan ordinaryong tao, no? Second highest official of the land. Tapos pagbabawalan mo kasi beyond na sa oras. Itatanungin nga kita. Pag si Tambaluslos ba, si Barber, si Chua ang pumunta dyan, o sila Castro, papapasukin mo ba? Beyond, no? Sa oras na yon. At eto pa, di ba nabalitaan po natin na madaling araw, 12:00, pumunta dyan ba yon?
O diyan. O diyan sa pinagkulungan nyo diyan. Pumunta po yung magta-transfer, no? O ita-transfer daw si Ma'am Zulaika. Pero bakit yung pinapasok? It is already beyond. Di ba? Sa oras na sinasabi mo. Pagkatapos, pag si Vice President Sara Duterte, may rules agad na dapat ipatupad, mga kababayan. No? Ano ba sa palagay niyo, mga karibin natin? Isa ba ito sa mga panggigipit? No? Naiintindihan naman natin itong si Napoleon Taas, no? Itong Sergeant at Arms ng Kamara, because he is only following orders to those who command. At sino kaya ang nagsabi noon na patay ng ilaw at hindi papasukin ang mga security? O sino kaya, mga kababayan? Well, anyway, hulaan nyo na lang kung sino yan. Ang gusto ko lang i-point out talaga dito, kung hindi kasi ordinaryong tao ito, Vice President. Mas mataas po ang mandato nito kaysa po dyan sa mga congressman na pinagsisilbihan mo. Diba? Kung baga, you're still under his power kung susundin lang yung hierarchy ng natin diba? Official. Kailangan irespeto mo yan. Vice President mo yan Pag ganun pala, pag Sergeant at Arms ka ng Kamara, you don't have to respect, no? Our Vice President, ganun ba ang ibig sabihin na? Abay, dapat po kayong mag-resign dyan, no? Kung yan po ang inyong paniniwala. Well, hindi, mga kababayan, i-comment nyo lang po ang comment nyo sa baba para, nako. Well, anyway, ito, pag-usapan din po natin itong sinasabi kong ganyan, News 5, masyadong halata. Nako naman, ito po ang naging pahayag, ang balita. Basahin muna natin ang balita sa News 5, mga kababayan. Back to you. Ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque na ipinagtanggol ang mga violenteng pulisiya ng nakarang administrasyon at ikinatuwa ang pagkakakulong ni dating Senator Laila de Lima. Yan So, bakit ganito ang pagbabalita ninyo? Di ba? Ito lang naman ang sinabi ni Attorney Harry Roque, mapang-api na masyado itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Bakit napunta kay de Lima? Ang dami nyo pang basahin natin. Well, anyway, maganda ang gising niya ngayong Sabado. Yan. Kaalyado ni Roque ang pamilya ni Duterte at tumakbo bilang senador sa ilalim ng unity team noong 2022, ngunit natalo. Grabe, grabe pang pagbabalitang ito. Dapat nag-i-stick kayo dito sa sinasabi niyong mapang-api. But it's not. Parang ang lumalabas patuloy dito, mapang-api si Roque. Grabe po itong balita sa News 5 Sabi ni Roque, malinaw ang tapang sa mga sinabi ni Duterte na ayaw dumalo sa pagdinig ng House of Representatives ukol sa paggastos niya ng confidential funds. Anya, hindi katanggap-tanggap ang ginagawang pang-api ng gobyerno sa mga mamamayan. Nagtrabaho. Ang gulo ng balita. No, ito lang yung sinabi, Ang dami ng sinabi ng News 5. Ikunento na yung buhay ni Attorney Harry Roque, no? Nagtrabaho si Roque sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na naging notorious. Di masyadong halata na naging notorious sa talamak na pang-api sa mga kritiko. Talaga ba? Talaga ba? Mga kababayan, no? Notorious daw nga dating administrasyon sa pang-aapi ng mga kritiko. Halos na nga murahin yung araw-araw yung presidente natin, dating presidente, hindi naman kayo nakulong. Diba? May nakulong ba na nagmura kay former President Duterte? Nandiyan po si Trillanes, nakulong ba yan sa panahon niya, ni dating Pangulong Duterte? Human rights violation, red tagging at
extrajudicial killing. Alam niyo, ang gulo ng balita ng ano, no? Ng News 5. Sinimulan nila dito kay sinimulan nila. Medyo maganda-ganda. At tinapos nila ng napaka out of issue na. Ano bang issue? Ang sabi lang naman ni dating spokesperson, mapang-api na masyado itong administrasyon ito dahil po doon sa ginawa nila kay Attorney Zuleika Lopez, no, yung Chief of Staff ng Vice President. Bakit napunta ang pagbabalita nila sa pang-aapi ng kritiko, red tagging at extrajudicial killings? Diba? Hindi masyadong halata itong News 5 na ito, mga kababayan. Kaya tawanan na lang po natin, no? Tawanan na lang po natin itong News 5 na ito. Masyado kayong halata sa pagbabalita ninyo, no? Hindi po kayo vloggers. Buti sana kung vloggers kayo, matatanggap natin yan. Di ba? Well, anyway mga kabayan, ano naman po yung reaction dyan, i-comment nyo na lang po sa baba. At ito, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan itong video na ito. Breaking news, grabe to. Lumabas na ang maitim na balak ng Palasyo at Kongreso. Protect Vice President Sara. Ito mga kabayan. Ang nakakagulat, lahat laban sa isa, Vice President Sara Duterte matapang na mag-isang hinarap at sumagot sa mga tila umanong scripted na tanong at tila napahiya ang mga miyembro ng House of Representatives nang tila nahuli niya raw mismong scripted umano ang hearing at tila raw sinusubukan pa siyang ipakontempt ng mga ito. Pero bago ang lahat mga ka-updates, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, sa kalagitnaan ng pagdinig tungkol sa 2025 proposed budget ng Office of the Vice President ay tila nagtataka ang mga miyembro ng House of Representatives kung bakit mag-isa lang at walang kasamang staff ang Vice President na si Sara Duterte upang matanong naman ng mga miyembro ng House of Representatives. Dahil paulit-ulit na nga daw ang mga sagot ng Vice President Sara sa kanilang tila umanong scripted na katanungan, tila kitang-kita na ang mga stress at inis ng mga kongresista na ito. Kaya ngayon ay matapang na binunyag ng Vice President Sara Duterte. Ayon pa sa kanya, kaya naman pala hindi niya sinama ang mga staff at tanging mag-isa lamang siyang humarap dahil tila mayroon pala umano sa kanyang nagtimbre at mayroon sa kanyang nagsumbong na lahat ng mga katanungan dito sa kongresong ito sa 2025 proposed budget ng OBP ay scripted na daw di umano at tila plano pa nilang i-contempt ang magiging staff na sanay dala ng Vice President Sara. Kaya napagpasyahan ni Vice President Sara na mag-isa na lamang siyang pumunta dito sa OBP budget hearing. So yan mga kabayan, balak i-contempt ang mga staff. Yun nga mga kabayan, nangyari na nga. Kinontempt na nga ni Castro. Cited in contempt, no? Si Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez, mga kabayan. So kung noon pa pala, no? Kung noon pa pala umattend itong si Attorney Zuleika Lopez, noon pa pala itong mangyayari, no? Sa unang hearing pa lang, mangyayari na ang pagkakakulong. Kumbaga, destiny. Kasi this is the scripted part, mga kababayan, no? So, kung noon pa pala umattend si Attorney Lopez, noon pa pala mangyayari ang ganito. Diba? Kasi sabi, scripted na. No, iko-contempt nila yung staff. Totoo nga. Nangyari po mga kababayan at kinontempt nila si Attorney Lopez. Ano bang gusto kong i-point out dito? Ang gusto ko lang iparating sa inyo kung noon pa pala umattend itong si Lopez, no? Si Attorney Lopez, anong Lopez? Si Attorney Lopez, baka noon pa nangyari, ang kanyang pagkakakulong, ang itong mga nangyayaring ito,
na talagang hindi na mapigilan ni Vice President Sara Duterte yung kanyang sarili, no? Because of this panggigipit, no? Na ginagawa sa kanya. Pero under control pa naman siya, no? Paano natin hindi masasabing under control Iyan talaga ang personality, no? Ni Vice President Sara Duterte. Pag may inaapi, na tao, lalo na kung malapit sa kanya. Naalala niyo po yung sa Davao, no? Yung sinuntok niya na enforcer dahil sa hindi makatarungan, di ba? Yan ang sinasabi ko. Lumalabas talaga ang tunay na personalidad ni Vice President Sara Duterte kapag may nakikita po siyang ginigipit, inaabuso, no? Yan po ang ating Vice President at future President. Palakpakan po natin. Alam nyo ngayon pala nakikita ko na, kapag itong si Vice President Sara Duterte maging presidente, lahat ng abusado, yari kayo. Lahat ng abusado sa gobyerno, yari kayo. Kaya mag-ano lang kayo, antay-antay lang, di ba? Well, anyway mga kababayan, ano pong inyong reaction, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.